Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba kung paano ang isang kaso ng gobyerno? Napakahalaga nito kasi para bawiin yung umanong maanomalyang titulo ng lupa. Tapos posibleng public land pala ito pwedeng mabasura lang dahil alam mo yan hindi nasagot yung isang legal na papel. Oo nga parang ang bigat nun, di ba? Grabe. Gaano nga ba kahalaga yung pagsunod sa rules, yung technicalities, kumpara sa pag-alam talaga ng katotohanan, lalo na kung lupa ng bayan? Yan yung isang malaking tanong dito sa kasong tatalakayin natin. Ito yung Republic of the Philippines versus Susan Datuin et al. GR No. 224076. Dinesisyonan nito noong July 28, 2020. Tama. Titignan natin, paano yung reklamo ng Republika para i-cancel yung mga titulo doon sa Nasugbu, Batangas. Kasi nga, inalienable daw, hindi pwedeng ariin yung lupa. Tapos nauwi siya sa isang procedural na labanan. At yung bida, yung request for admission. Tama ba? Oo, yan yung naging sentro ng usapan hanggang Korte Suprema. Okay. Simulan natin. Ano ba yung mga pinaka-basic facts, yung mga unang nangyari? So, 2010, nagsampa ng kaso yung Republika. DNR tsaka OSG ang nag-file. Ang gusto nila, ipa-cancel yung ilang original certificates of title, OCTs 921 hanggang 926, pati yung mga sumunod na TCTs, Transfer Certificates of Title. Okay. Ano yung grounds nila? Bakit daw dapat i-cancel? Dalawa yung major arguments nila. Una, yung mga lote raw parte ng inalienable land. Hindi daw pwedeng ipagbili or ariin. May basehan pa sila. Yung dating kaso ng Republic versus Ayala Isya. Yung landmark case na yon. Okay. Ano yung pangalawa? Pangalawa, nag-overlap daw yung mga titulo sa isang fish pond lease agreement, yung FLA number 4718. Mas nauna pa raw itong na-issue, 1987 pa, kay Prudencia Conlu. Wow, overlap. Tapos may sinasabi pa ba sila? Meron pa, may allegation din ng fraud. Pandaraya daw sa pag-issue tsaka paglipat-lipat ng mga titulo. Mukhang seryoso yung mga paratang ng gobyerno May naunang kaso, may overlap, may fraud pa. Pero syempre may depensa yung kabilang panig, di ba? Oo naman. Yung mga respondents sina Datuin, Dayot, tsaka yung mga korporasyon na kasama like Baguio Pines and Systemic Realty, sabi nila, legal yung mga titulo nila. Valid daw. Ano yung argumento nila? Paano naging valid kung sabi ng gobyerno, inalienable? Ayun. Sabi nila, yung lupa na-classify na daw as alienable and disposable, meaning pwede nang ariin. Noon pa daw May 14, 1969. Mas maaga pa daw yun kaysa dun sa FLA ni Conlu na 1987. So timing yung labanan. May 1969 classification daw versus 1987 na FLA. Tama. Tsaka bumili daw sila in good faith. Meron pa silang history. Tinuro nila yung application ni Consolacion Degolacion noon pang 1968. Okay, so may kanya-kanyang version ng kwento. Dito na ngayon papasok yung procedural twist, yung request for admission. Paano yan nangyayari? Exactly. Eto na, nung March 2012, yung Baguio Pines at Systemic, nagpadala sila ng request for admission sa Republika. Under Rule 26 ito ng Rules of Court. Bale, parang listahan ito ng mga facts na gusto nilang aminin na ng Republika para hindi na pagdebatehan sa trial. Para mapabilis yung kaso, ganun ba? Oo, yun yung purpose nun, para sa mga undisputed facts lang sana. Kaso, Ano nangyari? hindi nakasagot yung Republika. Lumagpas yung deadline. Ay, nako, delikado yon. So, anong naging epekto nung hindi pagsagot? Parang umamin na sila. Yun yung naging claim ng respondents. Dahil hindi sinagot, under Rule 26, deemed admitted daw. Parang inamin na yung mga statements dun sa request. Grabe. So, anong ginawa nila based dun? Sa implied admission. Ha? Anong sabi ng RTC? Pumayag ba agad? Nung una, hindi. Tinanggihan ng RTC Batangas yung summary judgment. Sabi ng judge, may genuine issues pa. May mga totoong bagay na kailangan talagang pag-usapan sa korte. Buti naman. Akala ko. Pero, teka muna. Nag-motion for reconsideration yung respondents. Okay, standard procedure yon. Tapos?
Ito yung kakaiba. Sa isang order lang, September 3, 2013, inaprubahan ng RTC yung motion for reconsideration at kasabay nun, nag-render agad ng summary judgment. Dismissed yung kaso ng Republika based sa implied admission. Ha? Teka. Paano nangyari yun? Inapprove yung MR tapos sa same order, judgment agad. Parang walang chance yung Republika na mag-comment man lang dun sa pag-approve ng MR. Yun nga parang 1-2 punch. Nawala na ng pagkakataon yung Republika na mag-react man lang dun sa reversal ng unang ruling. Grabe. Yan yung sinasabi mong due process violation. Ano nangyari nung umakyat sa Court of Appeals? Umakyat nga yung Republika sa CA, ang ginamit nila, certiorari under Rule 65. Ang argumento, grave abuse of discretion yung ginawa ng RTC. Kasi nga, nilabag yung due process. Makes sense. Ano sabi ng CA? Dinismiss ng CA yung petisyon. Ha? Bakit daw? Sabi ng CA, mali daw yung remedy, hindi daw dapat Rule 65, dapat daw ordinary appeal under Rule 41, yung normal na pag-apela sa desisyon, o kaya petition for review sa Supreme Court under Rule 45. Hindi daw para sa Rule 65 yung issue. Naku, balik na naman sa technicality. Parang paikot-ikot. So, hantungan talaga, Korte Suprema. Ano ang final verdict? Finally, Korte Suprema na. At binaliktad ng SC yung decisions ng CA at RTC. Oh, wow. Okay. Bakit? Ano yung mga rason? Unang-una, tama daw yung ginamit na Rule 65 ng Republika. May grave abuse of discretion nga daw. Talaga yung RTC. Malinaw na paglabag sa due process. So kinatigan sila dun sa procedural remedy. Ano pa? Pangalawa, at ito yung pinaka-substantive, mali daw yung pag-apply ng RTC sa Rule 26, yung request for admission. Sabi ng SC, hindi pwedeng gamitin ng RFA para ipaamin yung mismong ultimate facts o yung core issues na pinag-aawayan na nga sa pleadings, like yung classification ba talaga ng lupa or kung may fraud ba. Okay. So yung RFA, para lang sa mga peripheral facts, yung mga hindi na masyadong debatable, para mapadali lang. Exactly. Para sa mga bagay na makakatulong mapabilis ang trial, hindi para tapusin ang taso ng walang paglilitis sa mga pinakaimportanting issue. Gets. So dahil doon, mali rin yung summary judgment. Oo, kasi nga may genuine issues na kailangan ng trial. Hindi pwede ang summary judgment under Rule 35 kung may tunay na pagtatalo sa facts. At yung sa RTC na pinagsabay yung MR approval at judgment? Mali din daw yun. Violation ng due process. Nawala ng pagkakataon yung Republika na i-contest yung pagbaliktad ng RTC sa sarili nitong desisyon bago pa magka-final judgment. Malinaw na malinaw. So ano ang final order ng SC? Pinawalan bisa ng Korte Suprema yung order ng RTC na nag-dismiss ng kaso, pati na rin yung desisyon ng CA na nag-dismiss ng certiorari petition. Ang utos, ibalik ang kaso sa RTC, kailangan dumaan sa tamang process, pre-trial, at kung kailangan, full-blown trial. Hay, salamat. Nabigyan ng linaw. Napaka-importante nitong kaso na to. Ano yung mga key takeaways or doktrina na dapat nating tandaan dito? Siguro, 4 na mahalaga. Una, yung Rule 26, Request for Admission. Tandaan natin, hindi ito para ipaamin yung mga contested issues na nasa reklamo o sagot na. Para ito sa pag-streamline ng trial by settling undisputed facts. Hindi ito pang magic para manalo agad. Okay, importanteng distinction yan. Hindi siya weapon para i-bypass ang trial. Ano pa? Pangalawa, yung Rule 35, Summary Judgment. Applicable lang ito pag walang genuine issue of material fact. Kung meron, kahit isa lang, kailangan ng paglilitis. Hindi pwede ang shortcut. Malinaw. Pangatlo. Yung Rule 65, Certiorari. Kahit may appeal na available, pwede pa rin gamitin ang Rule 65 kung may malalang abuso sa kapangyarihan ang korte, lalo na kung nagresulta ito sa paglabag sa due process. Isang extraordinary remedy ito. Okay, good to know na may ganong option. At yung pang-apat. At syempre, yung pinaka-basic pero napakahalaga, due process. Fundamental right ito.
Kasama dito yung karapatang marinig, magpaliwanag at magkaroon ng pagkakataon na magreconsider bago maging final ang isang desisyon, lalo na kapag binadaliktad yung naunang ruling. Hindi pwedeng basta-basta. Salamat sa malinaw na paglatag niyan. Ngayong narinig mo na ang buong kwento, ano kaya ang nas dapat pairalin sa ganitong sitwasyon? Yung technical rules ba? O yung masusing paghahanap sa katotohanan, lalo pat lupa ng bayan ng usapan dito? Gusto naming marinig ang nasa isip mo. Pwede kang mag-iwan ng komento o i-favorite mo itong ating usapan. Sa tingin mo, paano ba dapat ibalanse ng ating hustisya yung karapatan sa lupa ng mga private individuals at korporasyon? Kapag laban naman dun sa tungkulin ng Estado na protektahan yung public domain, yung yaman ng bayan, para sa kapakanan nating lahat. Ano kaya yung long-term effect nito sa lipunan natin? Isang bagay na dapat pag-isipan, di ba? Para manatili kang updated sa mga ganitong malalalim na pagsusuri at diskusyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod!